Hello? In a dry and weary land, Lord, you are the rain. In the sea of shattered ones, your love comes rushing in. You hold the world within your hands and see each tear that falls. Through every fire and every storm, you're always enough, always enough. Your love is peace to the broken, faith for the widow, hope for the orphan, the strength for the weak. Your love is the anthem of nations, rings out through the ages, and you're always enough for me. In the watches of the night, Lord, you are my song. Hope is in the morning light. Your love shines like the dawn. You keep my heart in perfect peace. My life is in your hands. When confusion hides my way, you're always enough, always enough. Your love is peace to the broken, faith for the widow, hope for the orphan, strength for the weak. Your love is the anthem of nations, rings out through the ages, and you're always enough. I'll rejoice, for my Savior reigns. I'll rejoice, for He lives in me. God on high, He has set me free, and worthy is the Lord. Your love is peace to the broken, faith for the widow, hope for the orphan, strength for the weak. Your love is the anthem of nations, rings out through the ages, and you're always enough. I'll rejoice, for my Savior reigns. I'll rejoice, for He lives in me. God on high, He has set me free, and worthy is the Lord. I'll rejoice, for my Savior reigns. I'll rejoice, for He lives in me. God on high, He has set me free, and worthy is the Lord. In a dry
This one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life are come and my heart is worn with care, I faint 'neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect.
Alright, so magandang gabi po. Ayan. And welcome sa atin pong prayer meeting and Bible study. And we really thank the Lord for the messages ng special number. Ano po? So talagang nagpapaalala sa atin how the Lord, kung paanong ang Panginoon ay alam naman nating nakakaalam ng sitwasyon natin at siya rin ang merong control ng lahat ng bagay. And purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasamang muli. Amen? So, meron tayong first time ba? Yung katabi ni Ate Rose? First time. Second time. Alright? So, anong name niya? Melinda? Melinda. Ayan. Bisita siya ni... Sinong nag-invite? Kay Preacher Christian. Ayan. Welcome. At sana talagang hindi lang maging pangalawa at pangatlo at pang-apat. Sana talagang lagi kang makasama namin at siyempre mag-enjoy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So handa na po ba kayong mag-aral this evening? Amen. Alright. So iparamdam natin sa Panginoon na tayo po ay nandirito para makinig, mag-aral at matuto ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga hanggat maaari, talagang iparamdam natin sa Panginoon that we are so excited to hear God's message. Amen? Alright, shall we all stand please and turn our Bible in the book of Psalm chapter 34 and verse number 1. Actually, ito po ang gagamiting pyesa ng mga kabataan, ano bang tawag doon? Yung group Bible speaking. Ayan, ito pong Psalm 34. Dahil isa po ito sa talagang akin pong kinukonsidera sa buhay ko kung papaanong ito dapat ang maging attitude ng mga mananampalataya. Ano po? Yung sinabi po ng Psalm 34. Well, ang babasahin ko lang po muna ay verse number 1. Ang sabi po ng Bible, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually be in my mouth. Kayo naman po ang bumasa. Ano po? Basahin po ninyo verse number 1, begin. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sa gabing ito, tunay po na ang salita mo ay mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po ang prayer meeting na ito. Pagpalain mo ang mga kapatiran na taglay ang kanilang mga puso na makikinig at mag-aaral ng inyo pong salita. Panginoon, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan, nakikilos sa amin pong mga buhay. Sa inyo po namin iniaalay ang aming pong kalakasan, ang aming isip, ang aming puso, ang buo naming pagkatao, Panginoon, ay amin pong inihahandog at ipinaglilingkod para sa iyo. Kaya, Panginoon, tunay po na ikaw ang magbuhos ng biyaya sa amin pong kalagitnaan. Muli, ang amin pong papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so please be seated. Well, the title of our message for this evening is, I will bless the Lord at all times. Naniniwala po ako na ang pagbibigay ng kapurihan o pagmamagnify ng pangalan ng Panginoon ay hindi po dapat namimili ng sitwasyon. Kasi kung tutuusin, ang Diyos po natin ay hindi naman nagbabago. Kung ano man ang ating kalagayan sa mundong ito, ang Diyos ay nananatiling tapat. Amen? Naniniwala po ba kayo na kung sasalaminin natin ang ating mga buhay, marami ho tayong mga dapat ayusin. Marami tayong dapat ihingi ng tawad. Marami tayong dapat, alam nyo po, itama sa harapan ng Panginoon. Pero ganun pa man, ang Diyos po, hindi nagbabago. Tama po ba, mga kapatid? No? Kaya ba nating aminin sa harapan ng Diyos? Ang dami nating pagkukulang. Ang dami nating mga sablay. Ang dami nating pagkakamali. Ang dami nating mga nagagawa na alam naman natin na nasasalamin at nakikita ng Panginoon. Pero ang kagandahan dito po sa sinabi ni David in verse number 1, I will bless the Lord at all times. Ito po ang laging argument.
Madali kasing magpuri sa Panginoon pag maayos ang situation. Tama po ba? Madaling umawit ng mga papuring awitin, madaling gumawa ng mga gawain na para sa Panginoon kapag nararamdaman mo yung magandang kalagayan. Pero kapag ikaw ay nandoon sa problema, kapag ikaw ay nandoon sa sitwasyon, naramdam mo yung kahirapan at yung pag-atake ng kaaway, parang hirap na hirap yung bibig nating magsalita ng kabutihan ng Diyos. Pero ang totoo, hindi naman ho babago ng katotohanan na kung sino ang Diyos sa buhay natin at kung ano siya sa mundong ito, hindi yun mababago kung hindi natin siya papupurihan. Kasi naniniwala ako, ang Diyos ay mananatiling Diyos, wala tayo sa mundong ito. Kahit hindi natin siya paglingkuran, siya pa rin po ay karapat-dapat na Diyos na sambahin, siya pa rin ay karapat-dapat na Diyos na paglingkuran. Hindi ho tayo magtapat, tapat ang Diyos. Tama po ba? Hindi tayo maglingkod, may gagawin pa rin ng Panginoong mabuti para po sa lahat. Kasi yan ang idea ni David kung bakit sinabi niyang, I will bless the Lord at all times. Tignan niyo ho, sinabi rin ni Apostle Paul in Ephesians chapter 5 verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kanina, habang bumabiyahe kami, iniisip ko, yung idea ba nung sinasabi ni Apostle Paul na giving thanks always for all things unto God? Doon pa lang makikita mo na may dahilan. Tama po ba? Kasi nga lahat ng bagay na meron sa mundong ito, ang sabi ng Bible, for all things unto God. Kaya wala akong pwedeng angkining akin. Naintindihan po ninyo? Wala akong pwedeng ipagmayabang at pagmapuri sa sarili ko na masasabi kong ako ito. Tandaan natin palagi, mga kapatid, anumang meron sa buhay natin, anuman ang nangyayari, anuman ang naaabot natin, ang lahat ng yan dahil merong Diyos. Aminin natin ang katotohanan, wala ho tayong pwedeng ipagmapuri sa harapan ng Panginoon. Kasi ang totoo, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Amen? Lakas, buhay, at kakayanan. Naniniwala ako, hindi pa kasama yung mga bagay na meron sa buhay natin. Yung palang tayo, hindi na ho natin pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ang sabi ng Bible, for all things unto God. Kaya purihin ng Panginoon sapagkat tayo po ay nananatili na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Kaya sabi ni David, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually be in my mouth. Alam nyo ho, ang hirap i-maintain na ang salita natin o ang bibig natin ay laging nagsasabi ng kabutihan at nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ito ho ang totoo. Di ho sa lahat ng oras maayos ang sitwasyon. Iniisip ko lang, papaano kaya kung yung sabihin nating gera dito nang galing sa Pilipinas. Dito nangyayari sa Pilipinas. Sa akin po yata yan, mga kapatid. Sa inyo ba? Paki-double check nyo nga ho. Parang ako ho yata ang hindi Oo nga, sa akin nga po. Pasensya na po. Parang, kanina ba? Ayan. Pasensya na po Kasi, paano ba? Nakalimutan ko lang sabihin, pag-pray nyo nga po, bago ako magpatuloy, pag-pray nyo ho kasi may problema kaming bago na naman. At malungkot na balita kasi yung asawa ni Risa ay namatay kaninang umaga, si Jerome. So, nagkakaproblema kami kaninang umaga at hindi pwedeng iburol doon sa bahay namin kasi nandun yung nanay ko sa baba. So, kailangan ilipat yung nanay ko. So, kaya mamaya, after ng gagawin dito, tatakbo po ako ron. Baka kunin ko muna yung nanay ko, daling ko muna sa amin, sa Las Piñas, at kami muna hanggat hindi nalilibing. So, bigla ho, inatake siya, hinay blood, and then, naging gulay, hanggang sa dinala sa hospital, wala na po. Ilang oras lang, ilang minuto lang, kaya nagulat kami kanina. Actually, habang nung umaga na gumawa ako ng devotion sa Bread Talk, ito na po ang pinag-aaralan ko rin. Sabi ko, paano ko sasabihin to? Patay yung bayaw ko. Isipin nyo, ilan ang anak nila? Ang liliit pa. So, 4 na maliliit. So, si Julia lang yung medyo matangkad. Nasa college, first year pa lang.
So alam ko, tinulungan pa nga ni Alvin yun na makakuha ng indigency ba? Tawag na, indigency na certificate mula sa barangay natin para makapasok sa UCC. So, tumawag sa akin, sabi niya, ano bang gagawin, kuya? Paano ba madadala to sa hospital? Sabi ko, dalhin niyo muna sa malapit, sa Valenzuela General Hospital, balitaan niyo ko kung ano, tsaka natin ihahanap, pwede natin itakbo yun sa Jose Reyes, kung ano man yun. Basta't kung wala na, pagdating ho doon sa Balgen, wala na. Kaya sabi ko, paano ko ba ito ituturo ngayon? So, habang may ginagawa kami sa bahay kanina, nag-aayos, dahil inaayos lang ho namin yung bahay, at sabi ko nga, pagkatapos nun, dito naman kasi ayusin po ito. So, iniisip ko, paano ko ituturong yung I will bless the Lord? Tumatawag ko ngayon yung asawa ng Kuya Bong ko, dahil nga dapat kunin ni nanay ko ron, kasi kung nandun na yung patay, ang nanay ko nasa labas lang. So, mahihirapan, no? Hindi naman ganun kalakihan yung bahay namin. Ayaw nila ilagay sa taas. Kasi nga naman, tuwing pupunta ka sa taas, dadaan ka ron sa patay para puntahan yung nanay ko. Kaya, kanina, nagkakagulo. Sabi ko, nako, teka, bakit naman ako yung may problema? So, ayusin niyo muna dyan. And then, kung saan niyo pwedeng ilagay si nanay, mamaya, pagkatapos ko, tatakbo ko dyan. Kukunin ko kung ano man yung pwede kong magawa. Actually, ayan nga po, nagpabili ako ng folding bed. Kung kukunin ko siya, dadaling ko muna sa amin. Kaya sabi ko nga kay Preacher Christian, gawan mo nga ng paraan kasi wala naman akong way para makapagpadala ng pera sa kanya. Pero ang totoo, wala talaga ako ipapadala. So, kung meron man, pwede naman ako idaan sana kay Hana, kaya lang wala talaga. Sabi ko, gawan mo muna ng paraan kasi ang totoo niyan, wala kaming ganyang higaan. Kaya sabi ko, gawan mo ng paraan kasi baka mamaya, pag kinuha ko nanay ko sa amin, wala na higaan. Yung bed ni Rachel, tinaas na namin. Hindi na pwedeng umakyat nanay ko. Hindi na nga ako nakakatayo eh. Kumbaga, bedridden na lang talaga. Sabi ko, paano ko ito ituturo? Paano ko sasabihin, I will bless the Lord at all times? Ini-imagine ko, yung kapatid ko, may 4 na anak, wala naman trabaho. Paano mabubuhay yon? So, sabi ko, ayoko namang magsalita ng, kumbaga, para bang ang dating sinasabi ko na kasi sa inyo, kung nakinig kayo sa akin, sana, at least may natapos ka, may pinag-aralan ka, may alam kang gawin, hindi mo naman inisip kasi na ang bata pa ng asawa mo para mamatay. Kaya ako, yun ang lagi kong, kumbaga, paalala na unahin natin, Panginoon. Sumunod tayo. Walang nakakaalam ng mangyayari. Nagulat ako, may ginagawa kami. Tawag sa akin, sabi niya, Kuya, wala na si Jerome. Sabi ko, ano nangyari? Kami message mo pa lang sa akin. Sabi mo, kailangan dalhin sa hospital. Sabi ko, itakbo niyo na muna sa malapit. Wag na muna sa malayo. Pag okay na, tsaka natin pag-usapan, balitaan niyo ako. The next message, wala na. So, nakomatos na raw. Kaya sabi ko, ano ba itong pagsubok na meron tayo? Hindi pa okay ang nanay ko, and then, eto na naman. Siyempre, makakadagdag yun sa emosyon ng nanay ko. Iisipin niya yung anak na naman niya. Sabihin niya, paano na yung mga apo ko? Paano to si Risa? Paano yung buhay nila? Yun na yung sitwasyon. Yun yung buo silang pamilya. Hirap di lalo na kulang pa. So, ayoko naman, hindi naman ito yung time na parang, kung nakinig ka sa akin noon, pinag-aral ka, sabi ko, pumunta ka ng church para magkaroon ng direction buhay mo. So, wala na, hindi na ito yung panahon para manisi. Tanggapin na lang natin. Kaya kayo, yung mga kabataan natin, hanggat may pagkakataon, maging wise kayo. I-grab nyo yung chance na magiging okay ang future ninyo. Kasi mahirap yan Hindi porket malakas ang magulang natin, habang buhay malakas yan. Hindi nasusustain yung need natin habang buhay, masusustain yan. Paano kung isang araw may dagok na dumating na hindi natin sukat akalain? Imagine po ninyo, paggising lang ng umaga, nag-almusal, yun na, bigla na lang tumumba, and then, nawala ng malay, dinala kagad. Yung pala, naputukan daw ng ugat, hanggang sa, hindi na po naka-recover. Kaya iniisip ko, Lord, paano ko ituturo tong I will bless the Lord? Ang hirap magsabi ng papurihan natin ng Panginoon. Sabi ng Bible, I will bless the Lord at all times. Sabi ko, mukhang timing talaga to ng Panginoon sa amin. Bakit? Kasi at all times So ano ibig sabihin? Hindi tayo dapat namimili ng sitwasyon para sabihin natin, Lord, pinapupurihan kita sa kabutihan mo. Tandaan nyo, mga kapatid, sabi nung kanta, His will is best. Tama ba ako? Or His way is best. Tama? Yung paraan ng Panginoon, because God is in control.
Hindi ko nang pwede sisihin ng Panginoon, Lord, bata pa yung mga pamangkin ko. Lord, wala naman sila ikabubuhay. Bakit mo ginawa yon? Hindi pwedeng baguhin yung kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng maiba yung paraan ng Panginoon. Kaya nga ang maganda, hanggat may pagkakataon tayo na makita natin yung tamang landas na binibigay ng Panginoon, yun ang gawin natin. Kasi hindi natin alam ang mangyayari along the way. Hindi natin alam na okay tayo, malakas tayo, baka isang araw biglang may, alam niyo yun, tandaan niyo, ang kamay at paraan ng Panginoon hindi nakikita through our naked eye. Kasi kung makikita natin yan, nase-sense natin, parang malapit nang bumalik ang Panginoon kasi nagkakagera na Magpapakabait na ako. Paano ko matapos yung gera? Ay, hindi pa pala babalik ang Panginoon. Pwede pa akong, tandaan ninyo mga kapatid, yung way ng Diyos, hindi natin basta mararamdaman. Sabi nga ng Bible, yung pagbabalik niya is as a twinkling of an eye. Alam niyo ba yung twinkling of an eye? Sige nga, try nyo nga kumurap. Try nyo nga, yung kumurap lang, ganun lang. Hindi yung kurap na corruption, hindi yung kisap mata, parang kumisap mata lang kayo, gumanin lang kayo. Ganong kabilis, pag gano'n mo, nandiyan na Panginoon. Tama? Wala yung parang, tanadadan, eto na, tumayo ang mga, walang ganon. Isang kisap mata, nandiyan na ang Panginoon. In the twinkling of an eye, mangyayari ang gustong mangyari ng Panginoon. Tama po ba ako, mga kapatid? So, ang gusto lang ipakita ron, hindi mo alam ang mangyayari. Pero, titiyakin ko po, alam ng Diyos. Tama po ba? Sabi ko nga, bakit naman ngayon pa dumating tong ganitong sitwasyon? Ang dami naming gagawin. Madaming lakad, madaming preparasyon, at maraming gastos. Walang-wala nga. Timing naman. Kayo po ang tanungin ko, halimbawa lang po ito. Halimbawa, marami kayong pera. Dumating yung ganung problema. Masaya kayo? Buti na lang, may pera ako nung namatay. Wala rin Tama po ba? May pera, walang pera. Ayaw din natin yun. Tama po ba? Kaya wala tayong sisisihin, wala tayong i-question sa Panginoon kasi kahit anong oras mangyari yun, ang totoo, ayaw natin yun. Kahit nga handa tayo, ay okay lang naman kasi may lupa naman na paglilibingan. Ay okay naman kasi kompleto na yung, di ba, may package na ako ng St. Peter. Halimbawa lang, kung ganon, hindi pa rin okay yun. Kahit sabihin yung wala nang po problemahin yung maiiwan, wala kang utang, etc., hindi pa rin masaya yon, mga kapatid. Tama po ba? Masarap pa rin mabuhay kahit may utang. Masarap pa rin mabuhay kahit wala kang kinakain. Hello po. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Masarap pa rin yung nandito tayo sa mundong ito kahit maraming problema, sa totoo lang. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga gustong tumalon sa mataas na lugar at magpapatiwakal, tapos nalulula naman. Tama? Magpapakamatay ako. Di ba? Maglalas-las, takot sa dugo. Ano ba yun? Diba? Isipin muna natin maigi, bago tayo sumuko, bago tayo umayaw sa problema, isipin natin, may Diyos na nakakaalam ng kalagayan natin. Tandaan niyo mga kapatid, sino man sa atin ang may problema, naniniwala ko, hindi pwedeng walang alam ang Diyos. Alam ng Panginoon yan kapag umiiyak tayo. Alam ng Panginoon yan pag nasasaktan tayo. Sabi ko nga kanina, parang nag-iiba ang ng bato ko at ng ulo ko. Baka mamaya, ako naman. Ang totoo niyan, kaya ako nakasapatos ng maigsi ang medyas, meron akong sugat sa binte. Kasi nga, nag-welding ako sa bahay. Gumawa kami ng bunk bed ba tawag doon? Ewan ko anong tawag doon. Basta bed ni Rachel, dahil wala kaming pambili, kami na lang nila preacher Del, preacher, tulong-tulong, kasama ko yung mga preacher, nag-welding ako. Kaya ganito ho ang get up ko, baka akala nyo, Japorms. Hindi ho Japorms to, pero wag ho kayong magugulat. Ito ho yan. Ayan, nasunog. Ngayon, ang tinitignan ko, kabilaan po yan. Ayan. Ayan po, kabila. Ingat na ingat ako. Kasi may show pa kami. May shooting pa kami ni Bea Alonso. Pasensya na kayo, mga kapatid. Joke lang po. So, ang tagal na, ayaw pang gumaling. So, nag-iisip ako, baka mamaya yung sugar ko to. Tama po ba?
tao lang na natatakot. Eto pa kamo, dahil wala ho tayong bread talk kahapon ng umaga, tama? Nandun ho kami, nag-bless kami ng property ni Bishop, dun ho sa Amadeo, sa Cavite. Pinakita niya yung kanyang munting kubo doon na nabili, pero maganda yung lupain. So nandun ho kami, sabi niya, pwede ba punta kayo? Fellowship tayo. Punta ho kami. Okay? Pagpunta roon, ang inihanda, eto ho, alimango, sugpo, ice cream, ang daming kape. Hindi ngayon ako makatanggi. So ako'y tao lang. Nadadadarang at natutukso rin. Kinain ko. Pag-uwi ko ng bahay, ang kate. Tapos, parang didilim paningin ko. Ano ba kinain mo doon? Ice cream. Sige pa, ice cream pa more. So, tapos, pauwi kami mga pastor, dumaan pa kami ng Calax Expressway, nag-aya pa si Pastor Joey, magkape tayo ulit. Nagkape na kami ron, kasi sa Amadeo, ang sarap ng kape. As in, ang Amadeo, ewan ko po kung totoo ito, ang Amadeo, ang coffee capital. Sa sarap at bango ng kape nila. Okay, try kami ron. Daan kami ngayon ng expressway, may nadaanan kaming coffee builders. Wow. Try natin to. Kape na naman kami. Sabi ko, naku, malalapit na ako nito talaga. Kaya ihanda nyo na, yung malaking yung card na in life na yan. So, sabi ko, nangangati. Di ko alam. Tapos pinaano ko kay, si Gab ba humawak ng ano ko kagabi? Sabi ko, Gab, wag mo nang pag-interesan niya. Kasi pinamassage ko yung paa ko. Sabi ko, sobrang kati kasi. Si Gab talagang inuunti-unti pang kamutin. Sabi ko, talaga to. Konsentidor eh. Wag ngang kamutin eh. Inaan pa, sorry, ito po. Wag mo nang hawakan, nangangati na nga. So imagine niya mga kapatid, may ganun kami sitwasyon kanina. Ako bilang tao, gaya na sinabi ko, tao lang na nadadarang at natutukso rin. Pinakain ako ng pinakain. Sabi ko, sige po, Bishop. Siyempre, pastor ko yun. Hiya naman akong tanggihan. Hindi ko naman sabi sa kanyang, Bishop, naku po, nagme-maintain na ako. Yung Bishop ko, tanda-tanda na, parang hindi nagkakasakit eh. Tapos kami, may maintenance ka, ng bata mo pa. O, di ba? So, kain ako. So, eto ho, sabi ko, ganun yung nangyari. Plus, meron ako nararamdaman. Tao lang tayo. Minsan, nag-iisip. Naku, sabi ko kay Gab, sa kanila, paano kung putulin tong dalawang pa ako? Sabi ni Sister, putol ka agad? Hindi, pwedeng gamutin muna. Kasi parang hindi na gumagaling eh. Tawag ako doon sa kaibigan ko, sabi ko, Sir Lito, ano ba pwedeng gamot dito? Hindi, pahit ano lang yan. Mawawala rin yan. Tinanong ko si Preacher Del, sabi ko, Del, yung sa iyo ba? Meron daw siya rito eh, di ba? Sabi mo sa leeg? O sabi ko, sige, payag na akong putulin to, basta putulin leeg niya. At least may kasama ko, di ba? Putol dalawang paa, putol leeg naman siya. Kasi namumula yung leeg niya, nagbabalat na. Kaya lang, bata pa siya, mukhang siya gagaling. Sa akin, hindi. Kaya sabi ko, Lord, ano ba to? Tinatakot mo ba ako o gusto mo lang magtiwala ako sa'yo? Kasi bilang tao, mag-iisip ka. Tama po ba ako, mga kapatid? Sabi ko, Ma, paano yan pag wala na akong paa? Mahal mo pa ba ako? Sabi niya, madrama ka. Pa-check up ka muna. Eh sabi ko, siyempre ganun lang naman ako. Pero ang punto ko mga kapatid, eto, mahirap tumawa, mahirap magsabi ng praise the Lord pag may naiisip ka at nararamdaman kang hindi maganda. Tama po ba? Kaya sabi ko, Lord, mukhang sinasaway mo ako rito. Alam mo kung bakit? Kasi may problema kami ngayon eh. Sabi ko, Ma, paano magawin ko? Hindi ko maibili ng bed nanay ko. Kung dito sa atin yan, saan ihigay? Alam nga naman, nasa lapag lang yan. Bigyan mo lang ng karton, hindi naman po pwede. Pag pinahiram naman nila yung mga bed nila Ate Sara, tingin ko, baka hindi talaga makabangon nanay ko. Isipin, manipis na, talagang, dikit na ho doon sa sahig. Kaya sabi ko, paano to? Kaya sabi ko, Preacher Christian, buti na lang, hininto muna ni Preacher Christian yung kausap niya. Tumawag kagad ako sa kanya. Preacher, pwede bang tigil mo muna yung kausap mo? Di ba, Brother Gab? Tama? Sabi kong ganun kanina, emergency lang. Kasi baka magsara yung bilihan ng folding bed, itakbo mo kagad ako. Kasi pag sa mall ko yan binili, mahal yan. Nabili lang yan ng 915. 915. Magkano nabili mo dyan, Preacher Christian? 915. 975 something yan. Parang ganyan. So nakakuha lang ng discount kasi kay Dandan, naka-discount tayo. So anong ibig sabihin? Tawag ako, sabi ko, ano ba naman to? Walang gas.
O, totoo po. Andiyan yung mga preacher. Preacher Alvin, Preacher Rodel, Preacher Carlo. Nagluluto sila sa di kuryenteng, yan na matawag doon. Lahat na lang doon. Walang sabi ko. Umalis ako kahapon, Lord, di ko alam kung anong kakainin. Sabi ko, Mami, pwede ba kayo muna bahala rito? Walang-wala talaga. Tapos naiisip ko, kulang lang, magtago ako sa bulsa ko ng mga alimango tsaka hipon. Kasi yung mga kasama ko sa bahay, walang ulam. Sabi ko, paano kaya gawin ko? Kaya lang, bawal kay Mami to, baka atakihin siya. Alam ko naman, hindi rin nila favorite ang ice cream. Kung mag-uuwi ako ng ice cream, baka pagdating doon, lusaw na rin. Kaya sabi ko, wala akong maiuuwi in short. Pero, alam niyo mga kapatid, binigay sa akin ng Panginoon itong passage na ito. Naalala ko kasi to, nung tinatanong ako nila, parang, Pastor, ano po yung parang sa group Bible speaking? Binigay ko to, if I'm not mistaken, Saturday. Tama? Saturday, naglaro na siya sa isip ko. Sabi ko, I will bless the Lord at all times. Ngayon, eto ho ang magandang tignan natin. His readiness to bless the Lord. His readiness to bless the Lord. So meaning, kahit ano ang nagiging kalagayan natin ngayon, meron o wala, masaya o malungkot, ang tama, dapat lagi tayong handang magpasalamat. Kasi ang totoo, you cannot deny the fact na every day, paggising pa lang sa umaga, may blessing na. Hello po. Tama ba ako mga kapatid? Pagmulat pa lang ng mata natin, blessing na yun. Kahit walang almusal, kahit walang pamasahe, kahit walang pambayad ng kung ano-ano, yung gumising ka, higit pa rin yon sa mga bagay na gusto nating makamtan sa araw na yon. Kasi kahit may pera ka, kung wala ka ng paningin, kung wala ka ng hininga, lahat ng yon, gamit at pera na lang ng iba. Wala ka ng pakinabang doon. Tama po? Kaya ang sabi ng Bible, I will bless the Lord at all times. Amen? Kaya ang mananampalataya, mas dapat lagi tayong nakareding magpasalamat. Paggising pa lang sa umaga, Lord, maraming salamat po, gising ako ngayon. Amen? At kung bago ka matulog, Lord, maraming salamat po kasi binusog mo ko, tinugunan mo yung isang araw na yon na hindi mo ko pinabayaan. Pinakain mo ko, iningatan mo ko, pinrovide mo yung lahat ng aking pangangailangan. At kung tumanggap ka pa ng blessing, mas dapat lalo kang magpasalamat. Amen? So kaya yun yung sinabi ng Bible. Tignan po ninyo, in verses 2 to 3, okay? Ito ho yung idea kung bakit ko sinabing His readiness to bless the Lord. Verses 2 to 3. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Okay? If you know the context of this chapter, mga kapatid, si David ang nagsasalita. But before anything else, I would like to introduce to you kung sino si David nung hindi pa siya hari. Ano po ba siya? Pastol ng tupa. Tama po ba? Hello po. Nung siya'y nagpapastol ng tupa, ano po ba ang trato sa kanya ng tatay niya? Maganda o hindi? Kung alam nyo ang istorya, sasang-ayon kayo, hindi. Bakit po? Nung dumating si Samuel at hinanap yung mga anak ni Jesse, pinresent ni Jesse yung lahat ng mga anak niya except David. Tama po ba? Kasi nga, ang tingin ni Jesse kay David, least. Hindi siya karapat-dapat maging hari. Hindi siya bagay iharap kay Prophet Samuel. Hindi siya bagay doon sa posisyon na tingin ni Samuel sa mga anak niya. Kaya wala si David doon. Tama po ba? Nung nanlalait si Goliath, nasaan si David? Dumating. Anong sabi sa kanya ng mga kapatid? Umuwi ka na, wala kang magagawa rito. Anong sabi ni King Saul? Hindi mo yan kaya. Ang liit mo, ang laki-laki niya. So anong ibig ko sabihin? Nandoon siya sa punto na hindi niya naramdaman yung pag-ibig, pagtitiwala, at pagmamalaki sa kakainan na meron siya. Ano manaramdaman niya? Pwedeng puot, sama ng loob, bitter heart. Tama po ba? Kasi ang trato ng paligid sa akin, hindi tama. But you know, ang sabi ng Bible, I will bless the Lord
at all times. Meaning, hindi siya nagpapasalamat kasi maganda ang tingin ng tatay niya, okay ang pakikitungo ng mga kapatid niya, maayos yung sitwasyon niya, kundi kaya siya nagpapasalamat kasi yun ang alam niyang tama na dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin. Kaya nakita ko po, his readiness to bless the Lord. Ang sabi niya, my soul shall make her boast in the Lord, and the humble shall hear thereof and be glad. Alam nyo, ang hindi nagpapasalamat sa Panginoon, sa kabalintunaan itong sinabi ni David, yung mga palalo. Tama? Yung ang tingin sa sarili nila, hindi naman Panginoon to kami to. Kaya naman kami may pera, hindi naman sa Panginoon kasi nagsumikap naman kami, nagtrabaho naman kami, nag-ipon naman kami, nagsusumikap naman kami, may ginagawa naman kami, kaya naman kami may pera. Mga kapatid, sabi ko nga, pag-aralan yung maigi. Pagdating sa provision ng tao, ng pangangailangan, Diyos yun Diyos yun Tandaan ninyo, kaya ka may trabaho, kaya ka merong ganyang kakayanan, doon pinadadaan ng Panginoon yung provision. Ang hirap naman kumakain ka, wala kang trabaho. Ano yung nganganga ka na lang sa higaan nyo at darating yung tinapay, yung ulam, etc. Ganon. Ang paraan ng Panginoon, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kalakasan, at doon dadaan yung provision. Hindi naman pwedeng bibigyan ka ng tubig ng walang hose, ng walang tubo, basta't babagsak na lang ang tubig. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tama po ba? Hello po. Kaya kung gusto mo ng blessing, till the ground, kailangan may lupa ka, at hindi lang pwedeng may lupa ka, kailangan bungkalin mo rin. Kasi anong palalaguin ng Panginoon? Ano yung pai-increase niya? Kung walang nakatanim, kung walang nagbungkal, kung walang nag-araro. Ako'y naniniwala, mga kapatid, sa kakainan na meron tayo, dyan dadaan ang blessing ng Panginoon. Amen? Kaya lang ang tama, maging handa tayong laging magpuri sa Panginoon at all times. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko gagawin to Niisip ko na kanina, nasa bahay ako, late na kami umalis, sabi ko, Lord, mali po ba kung utusan ko na lang yung mga preacher ko? Total, yung mga preacher ko, may naka-ready naman yan, sigurado ko Kasi may na-check naman akong kopya ng mga preaching nila. Kasi ito yung nararamdaman ko, hirap. Kaya lang, paano ko ituturo ito kung ako mismo parang sumusuko? Sabi ko, hindi, tuturo ko pa rin to kasi gusto ko pa rin pasalamatan ng Panginoon. Kasi nakikita ko pa rin, may kabutihan ang Diyos sa buhay namin. Amen? Second thing, not only His readiness to bless the Lord, but also His reason to bless the Lord. Kaya po ang tatanungin ko, may dahilan ba para pasalamatan ng Diyos? May dahilan po ba para papurihan natin siya? Isang dahilan lang, para po sa akin, naniniwala ako, sapat na yon to thank the Lord. Isa lang, sapat na yon to praise the Lord. Amen? Tignan niyo itong mga talata. Alright, verse number 4 ng Psalm chapter 34. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my, what? Fears. Alright. Isa-isahin natin. Ang sabi ho ng verse number 4, I sought the Lord. Anong ibig sabihin dyan? Sa ideyang I sought the Lord. Ano naiisip nyo? Pwedeng nag-pray ako. Tama? Tumawag ako sa Panginoon. Pwede po ba? Halimbawa lang, interpret lang natin siya sa sarili natin. Hindi pa ho dun sa context. Pwedeng I sought the Lord. Hinanap ko ang Panginoon. Tama po ba? Hinanap ko siya, lumapit ako sa Panginoon. Okay? Alin man doon? Tumawag, hinanap, lumapit, ano ang nangyari? And He, what? And the Lord heard me. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi to humanap. Kasi pag hinanap, dapat nagpakita ang Diyos. Tama po ba? So, ang ibig sabihin, I sought the Lord, ang ibig sabihin yan, tumawag siya kasi narinig. Ewan ko po kung naintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Kung hinanap ko ang Panginoon, then nakita ko siya dapat. O kaya, nagpakita siya sa akin. Tama po ba? Hello po.
para maintindihan natin ito. Ang sabi ng Bible, I sought the Lord. So, ibig sabihin, tumawag ako sa Kanya, lumapit ako, dininig niya ako. Amen? So, may dahilan para pasalamatan ng Diyos. Ilang beses na tayong dinidinig. Ilang beses na tayong tinutulungan. Ilang beses na tayong binibigyan ng sagot sa lahat ng tawag natin sa Kanya. Hello po? Tama po ba? May dahilan, tama? O ngayon, kailan hindi nakinig ang Diyos sa atin? Anong sabi ng Bible? Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Tama? Kailan ka tumawag na hindi ka dininig ng Diyos? Walang panahon na hindi tayo. Minsan nga, hindi pa nga tayo tumatawag, alam na ng Panginoon eh. Nire-ready niya na yung package. Nire-ready niya na yung answer. Nire-ready niya na yung ibibigay. Hindi ka pa tumatawag, nag-iisip ka pa lang. Tama po ba? Nag-post yata si Brother Leo kanina. Kahapon ba yung kanina? Yung, ano sabi mo ron? Yung pagdininig ng Panginoon, yung prayer ko. Tama ba ako? May pinost siya doon eh. So, isipin ko lang, ang Diyos laging nakikinig ng ating panalangin. Amen? Ang tanong, kung dininig tayo ng Panginoon, may dahilan para tayo ay magpasalamat. And not only that, and delivered me from all my fears. So ano yung kinatatakutan natin? Sabi ko nga, hala, baka maputol pa ako. Lord, paano na ako magmumotor? Paano na ako magdadrive? Paano na ako magbabasketball? Paano na ako magpipreach? Paano ko na magagawa? Ang daming pumasok agad. Ito pa lang. Tama po ba? Sabi ko nga sa inyo, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. So lahat tayo, pag may nararamdaman sa katawan, minsan nag-iiba paniniwala. Tama? Hello po, nandyan pa po ba kayo? Minsan, pag nagkakaroon tayo ng sitwasyon, parang meron tayong tanong na hindi natin maintindihan. Na kung tutusin, ang sagot naman, alam naman ng Diyos yan eh. Pwede bang may nangyayaring gera na walang alam ang Diyos? Pwede bang may nangyayaring may namamatay at nagkakasakit, walang alam ang Diyos? Meron. Tama po ba? Pwede bang walang alam ang Diyos sa buhay nyo? Meron. Tama po? Naalala nyo, sabi ng Bible, ang mata ng Panginoon, di ba, going to and fro. Tama? Sa kalangitan, sa kalupaan, at kahit saan, nandoon ang mata at paningin ng Panginoon. So, anong ibig sabihin? Ito yung kanyang dahilan. Sabi ng Bible, and delivered me from all my fears. Ano po ba ang talagang kinatatakutan ng tao? Tapatan. Ano po ba? Mawalan ng pera? Di pa ba kayo sanay? Takot pa ba kayong mawalan ng pera? Sige nga, taas nga ang kamay. Sinong takot dito mawalan ng pera? Hindi pa ba tayo sanay? Takot pa ba tayo ron? Hindi na, di ba? Hello po, nanaintindihan ninyo? Oh, takot pa ba tayo magkasakit? Lagi naman tayo nagkakasakit. Pero ang totoo, gumagaling naman tayo. Ang kinatatakutan ng tao, yung mamatay. Tama? Pero ang katotohanan, sabi ng Bible, and delivered me from all my fears. Kung titignan nyo yung fears dyan, hindi po death. Ang fears na tinutukoy ni David in chapter 34 is from all his enemies. Sino ho sa atin dito ang hindi nakaramdam ng atake ng kaaway? Hindi nyo naranasang inatake kayo ng dyablo. Pag hindi, may kukwento ko sa inyo. Isipin nyo, baka magkaibigan kayo. Kasi hindi kayo inatake eh. Isabihin, ang atake sa inyo, kalaban. Pag hindi kayo inatake ng kalaban, ano kayo? Kaibigan. Tama po ba? Nakapagtataka yun, Kristiyano ka, sa'yo si Kristo, di ba? Ikaw ay na kay Kristo. Tapos yung kalaban, kakampi mo rin. Parang may question dun. Tama po ba? Hindi papayag ang kalaban, nakakampi mo si Kristo. Hello? May gagawin siya. Tama po ba?
Ngayon, kapag inaatake na tayo, ano bang kaya natin? Wala. Wala tayong magagawa kay Satanas, tanging ang Panginoon ang meron. Amen? Kaya tayo natatakot. Pag wala ang Panginoon, paano tayo? Salamat na lang, may Panginoon sa buhay natin. Amen? In Psalm 103 verse number 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His, what? Benefits. Amen? Sabihin nyo nga po, benefits. Lakas po ninyo, benefits. So wala ho ba tayong tinanggap na blessing? Meron. Tama? Hello po. Totoo naman, may blessing. Ako po, blessed na blessed ako nung Sunday. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako kahit konting lakas. Ayaw kong tumigil. Bigyan mo lang, kahit hindi ko maramdamang mahal ako ng mga tao, konti lang, yung ma-appreciate lang nila ako, sobrang saya na ako. Aba, pinasaya ako nung Sunday. Thank you po sa inyo. Buti na lang, pinasaya niyo ako nung Sunday. Kung hindi, darating pala to. Tama? At least may karga ko. Lord, nangako ako, bigyan mo lang ako ng konting strength. Tuloy ako eh. Binigay ng Panginoon. Hindi pwedeng sumuko ngayon. Bakit? Tumupad ang Diyos eh. Oh, Pastor Robert, tumupad ka. Sabi mo, konti lang ha. Tuloy ka. O, eto problema. Hindi ka pwedeng umayaw. Hello po. Laging dapat isipin natin yung dahilan para papurihan ng Panginoon. Meron o wala? May dahilan po ba? Papurihan natin siya? Kahit walang makain, papurihan ng Panginoon. Kahit may nararamdaman, papurihan ng Panginoon. Tama po ba? Hello po. Kahit ubos, purdoy, awanti kwarta, awanin, kaluluoy. Tama. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kahit wala nun, praise the Lord. Tanong ko po sa inyo, pag meron ba kayo na nagpe-praise the Lord kayo? O baka wala rin kayo sa church, may lakad kayo. Tama. O baka wala rin kayo sa church kasi may binibili kayo. Alin man doon, mga kapatid, naniniwala ako, tamang papurihan ang Panginoon. Amen? Tama po? Merong dahilan. Psalm chapter 9, verse number 10, parang nahirapan akong salita. Hello? Psalm. Kinakabahan tuloy ako. Hello? Psalm. Kanina pa to eh. Psalm. Sabihin nyo nga, Psalm. Diin nyo konti. Psalm. O di kayo makapagsalita, nahihirapan din kayo. Delikado yan. Baka ha? Okay. Psalm chapter 9, verse number 10. And they that know thy name will put their trust in God. Alright? For you, Lord, has not forsaken them that seek thee. Kaya, ito yung dahilan. Hinanap natin siya. Ano sabi ng Bible? Knock, and it shall be open unto you. Tama po ba? Hello po. Ask. Ano sabi ng Bible? Ibibigay sa'yo. Tama po ba? Seek, at makikita mo. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi tayo magpasalamat. Ang daming dahilan. Amen? Amen. Kahit ano pa ang ulam nyo kaninang tanghali, kahit wala kayong kinain ng almusal, purihin ng Panginoon. Nung ako po ay nagda-diet, as in hindi ako kumakain ng kanin, niisip ko, maganda yun. Kasi nga, baka makatulong sa katawan kung hindi ako kumakain. Yung pala, pag hindi proper, baka mag-cause ng problem sa katawan. Kaya ang tama, huwag diet. Proper diet. Tama po ba? Minsan pinahirapan. Hindi na ako kakain isang linggo kanin. Teka, wag. Kailangan gradual. Wag yung bigla na hindi ka kagad kakain. Unti-unti. Kaya dapat magtanong ka sa eksperto. Tama po ba? Hindi porket naisip mo, hindi na ako kakain ngayon. Wag. Alamin mo muna yung proper diet. Or else, you will die it. Pag hindi mo ginawa ng proper, you will die it. Mamamatay ka nang hindi mo naintindihan. Nagtipid na nga ako, nag-diet na nga ako, nagkasakit pa ako. Kasi nga, mali yung diet. Tama po. Kaya kailangan
proper. And then, last but not the least, we can see his rejoicing heart to bless the Lord. Alam niyo, sabi ng Psalm 34 verse number 8, "O taste and see that the Lord is what? Good." Amen? Naniniwala po ba kayo? The Lord is good? Amen. Naniniwala po ba kayo? The Lord is good? Amen. Anong sabi? Blessed is the man or blessed is the man that trusted in Him. Kaya mapala daw ang nagtitiwala sa Panginoon. And then, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Hindi lang siya good, gracious pa siya. And look at His expression. Anong sabi ng Bible? "I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth." So, ibig sabihin, hindi matatapos na ang Panginoon. Habang nabubuhay ako, pasasalamatan ko siya. Tama po ba? Huwag natin siyang pasalamatan kasi may pera tayo. Huwag natin siyang pasalamatan kasi may kinakain tayo. Pasalamatan natin kasi the Lord is good and gracious. Ang goodness ng Panginoon, hindi lang sa pinggan makikita yan. Ang goodness ng Panginoon, hindi lang sa wallet makikita yan. Ang goodness ng Panginoon sa nangyayari sa buhay natin. Na kahit may problema, sinasamahan ka niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung problema aalisin ng Diyos. Tama? Hindi sa lahat ng pagkakataon yung problema tinatanggal ng Panginoon para masabi nating the Lord is good. May mga pagkakataon yung problema nandyan pa rin. Pero ang pinakikita ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Look what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinatay ba ng Diyos yung apoy? Hindi. Pinatay ba ng Panginoon yung leon kay Daniel? Hindi. Sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Hindi pinatay yung hari. Walang ginawa kay King Nebuchadnezzar. Walang ginawa doon sa mga chismoso-chismosa. Alam niyo ba, nung panahon pa lang ng Bible, may marites na? Oh, totoo, di ba? Sabi ng mga governors, yung mga leaders, alam mo ba, hari, na itong si Shadrach, si Meshach, si Abednego, nung tumunog yung pakaka, wala siyang ginawa. Hindi siya yumuko sumamba. Di ba? Ang sabi mo, mabait siya. Bakit hindi kanya sinusunod? Ganun ba? Ipatawag yan. Kinausap ngayon ng hari, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, ganito ang gawin niyo. Sa oras na marinig niyo, kung hindi niyo gagawin ito susunod, ipatatapong kayo sa burning fiery furnace. Aba, ito na may mga marites. Hari, mabuhay ka. Tignan mo tong si Shadrach, si Meshach, Abednego, matigas ang ulo. Nagmamayabang pa. May Panginoon daw sila na hindi mo kaya. Tama po ba, mga kapatid? Namatay ba yung apoy? Hindi. Namatay si King Nebuchadnezzar? Hindi. Anong nangyari? Itinapon sila. Sabi nga ng Bible, 7 times, if I'm not mistaken, 7 ulit pinainit yung burning fiery furnace. Special to 3 na ito. Bakit? Umorder pa na maraming gas. Umorder pa ng tangke para palakasin yung apoy. Sabi ng Bible, 7 times. But you know, ang sabi ng Panginoon, hindi sila iniwan. We know our God is able. But if not, sabi ng Bible, alam namin, ang Panginoon namin able to save us. Pero kung hindi kami save ng Panginoon, hindi pa rin kami yuyuko sa iyo. Hari. Tama po ba? Anong ibig sabihin? Hindi sa lahat ng pagkakataon yung problema, tinatanggal. May mga pagkakataon na pinatutunayan ng Panginoon, sinasamahan tayo ng Diyos sa panahon ng problema. Because anong promise niya? I will never leave you nor forsake you. Amen? Ayaw ng Panginoon na sa iba tayo magtiwala, ang gusto niya sa Kanya lang. And as I close, sabi po nung Psalm 104, Psalm 104, verse number 1, "Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, Thou art very great, Thou art clothed with honor and majesty." Purihin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nananatili sa Kanyang attribute, sa Kanyang pagka-Diyos, kahit hindi tayo tumutupad sa gusto ng Panginoon. Alam niyo bang kung sasalaminin natin sarili natin, ang dami nating mali.
Pero salamat na lang because the Lord is good and gracious. Kung hindi siya ganon, baka hinatulan na tayo. Ako baga, sa termino natin, ginarote na. Alam niyo ba yung ginarote? Alam niyo ba yung ginarote? Ano yung mga ginarote? Alam niyo ba yun? Kayo po dapat nakakaalam nun. Kami hindi dapat namin alam yung ginarote. Kinastigo. Di ba? Pag kinastigo, ibig sabihin, pinarusahan, dinisiplina, sinaktan. Pero ang sabi nga ng Bible, the Lord is good and gracious. Napakahaba at napakalawak ng pasensya ng Diyos sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? I will bless the Lord at all times. Amen? Let's pray. Lord, salamat po sa aming natapos ng pag-aaral ng inyong salita. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa pagsalamin mo sa aming mga buhay. Patuloy mo po kaming